Magandang hapon po sa ating lahat. Kami po ang huling pangkat o ika-anim na pangkat na mag-uulat. Ang aming pong ibabahagi sa inyo ay patungkol sa assessment tools for selecting relevant and appropriate digital and non-digital resources. So una, what is an assessment tools? Assessment tools are techniques used to measure a student's academic abilities, skills, and/or fluency in a given subject or to measure one's progress toward academic proficiency in a specific subject area. So, sa larangan po ng pagtuturo, ang assessment ay isang mahalagang proseso ng pagsusuri at pagtatasa ng mga kaalaman, kasanayan at kakayahan ng mga mag-aaral. Ito ay ginagamit upang malaman ang pag-unlad ng mga mag-aaral, masukat ang kanilang pag-unawa sa mga aralin at matukoy din ang mga posibleng pangangailangan sa pagtuturo. Ang assessment din sa pagtuturo ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng iba't ibang paraan tulad ng pagsusulit or performance task na ating binibigay, portfolio assessment at iba pa. So, layunin din po ng assessment sa pagtuturo ay magbigay ng feedback sa mga guro at sa mga mag-aaral upang matiyak ang epektibong pagtuturo sa pagkatuto. Ito rin ay naglalayong magbigay ng mga datos at impormasyon sa pagpapabuti ng mga estratehiya sa pagtuturo at pagpaplano ng kurikulum. So next, assessment can be either formal or informal. Informal assessment. Informal assessments are often inferences an educator draws as a function of unsystematic observations of a student's performance in the subject matter under consideration. So, ang informal assessment po ay isang uri ng pagsusuri o pagtatasa na isinasagawa ng hindi sumusunod sa mga formal na struktura o proseso. Ito ay karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na gawain sa loob ng silid-aralan upang masukat ang mga kaalaman, kasanayan at pang-unawa ng mga mag-aaral sa iba't ibang paksa. Ang informal assessment ay maaaring magtaglay ng iba't ibang anyo tulad ng pagtatanong, maaaring pagmamasid, pagsusuri ng gawain o proyekto. At karaniwang layunin ng informal assessment ay mabilisang pagkuha ng impormasyon upang makapagbigay ng feedback sa mga mag-aaral at guro. At magamit din ito sa pagtutok ng pagtuturo sa mga pangangailangan ng bawat mag-aaral. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jackie Siagas. Ang aking pong tatalakayin ngayon ay formal assessment. Formal assessment are objective measurement of the student abilities, skills, and fluency using screening, progress, monitoring, diagnosis, or evaluation. So, dito po is dapat po yung nasusukat po yung ugali ng isang estudyante para po sa ganon is lalo po nilang makuha yung kanilang atensyon. So, dapat po may kakayahan ka na kumilala ng ugali ng mga mag-aaral para sa ganon, lalo mo po silang makilala. Ganon po. Next po is choosing the appropriate assessment tools. Teachers need to select the tools to assess the student achievement in the target outcomes. The selection of the tools involves the obtaining the detailed information for the need to keep the process feasible and measurable. So, dito po is dapat ang isang guro ay dapat pumili ng mga kagamitan na kanyang gagamitin para po sa mga estudyante. Para sa ganon, lalo pa na silang makinig ng mabuti. At ang mga pagpili po ng kagamitan ay upang makakuha po ng detalyadong impormasyon at makapukaw ng kanilang isipan ng mga mag-aaral. Next po. Things need to be considered in the choosing appropriate tools. Number 1, goal of assessment. Number 2, method of assessment, either the direct or indirect. Number 3, the interval in giving assessment. So, number 1, goal of assessment. So, dito po ay tungkol po sa pagsusuri ng isang bagay upang makuha po ng kanyang insight, gumagawa ng mga desisyon o pagpabuti ng pag-uunawa ng mga mag-aaral. Maaari pong kabilang dito po ang pagtatasa ng mga kasanayan na
paggamit ng kaalaman o mga pagiging epektibo ng isang programa. Number 2, method of assessment, either the direct or indirect. So, dito po, dapat po hindi po direktang pagkuha ng datos patungkol po sa kakayahan ng isang tao. Halimbawa na lang po is ito po yung pag-survey. Dito po is dapat mag-survey muna po tayo para meron kang ideya na makuha sa iyong ini-interview ganon. Maraming salamat po sa pagkikinig. So, ang aking pong part ay direct and indirect method. So, dito po sa direct, example of direct method are the examination, written assignments, oral presentations, and performances. So, by the word direct po, ito po yung mga direct na ipinapasagot po ng ating mga guro upang ma-assess or malaman po yung mga abilities ng mga mag-aaral upang malaman po ng guro kung ano pa po yung kailangan at kung hanggang saan po kaya ng isang estudyante. Tapos, indirect method can provide a useful supplement and check on finding from direct measures. Example of indirect method are students satisfaction survey of the students in alumni, exit interview with the graduation students participation rates, reflective essays, etc. So, dito po sa indirect, similar naman po siya sa kabaliktaran naman po siya ng direct. Dito naman po yung hindi masyadong ibinibigla no yung mga guro, yung mga students, kumbaga minihingan lang po sila ng mga onting informasyon at mga kailangan malaman ng mga teachers. Examples po dito yung mga interview, yung paggawa po ng mga reflection para makita po ng guro kung natuto ba sila sa discussion or mga pag-aaral na kanilang mga ginawa. So, next. Dito naman po tayo sa non-digital at digital tools resources. So, dito po sa non-digital, not relating to or using computers, the internet, or other digital technology. So, basically po, non-digital, ito po yung hindi po paggamit ng computer or any digital technologies. Ipapaliwanag or magbibigay pa po ng example yung kasunod ko na reporter dyan. So, non-digital, tapos dito naman po dahil sa digital tools resources characterized by electronic and especially computerized technology. So, kabaliktaran po siya na non-digital. Ito naman po yung ginagamitan na ng mga electronic, especially po yung mga computerized technologies. Yan lamang po. Maraming salamat. Magandang araw po sa ating lahat. Ang ating tatalakayin po ay characteristic in selecting appropriate assessment tools, whether non-digital or digital. Number 1, measure the desired level of performance, level of satisfaction, productivity, efficiency, student performance. This involves assessing satisfaction, productivity, efficiency, and in an educational context, student performance. Number 2, cost effective in terms of efforts, time, and money. The evaluation process should be efficient in terms of efforts, time, and money. Number 3, useful that will produce results that provide information that can be used in making decisions to improve student learning. Results should be actionable, providing information that can be used to improve students' learning or make other decisions. Number 4, reasonably accurate and truthful.
Accurate and truthfulness. Results should be reasonably accurate and truthful, ensuring the integrity of the evaluation process. Number 5, dependable, consistent response over time. The evaluation system should be provide consistent responses over time, allowing a reliable assessment. And last, number 6, evidence of being ongoing, not once and done. The evaluation should be continuous, not just a one-time event, providing evidence of ongoing improvement or maintenance. Next po, ating pong tatalakayin yung halimbawa po ng 9 digital tools, resources. Ito po yung ginagamit po natin na yung mga visual po, yung hindi po tayo gumagamit ng mga technology. Narito po ang chalkboard. Ito po yung ginagamit natin pag nagsusulat po tayo sa loob ng paaralan. Pangalawa naman po, whiteboard. Ito po yung pinagsusulatan po natin, 2D, 3D. Ito po yung panghugis. Pang-apat po, bulletin boards. Ito po yung pag nagsusulat po tayo ng mga announcement. Yung Pang-lima po, flip charts. Ito po yung parang index card, ganun. Tapos yung flashcards po, ito po yung yun din po para pong index card, parang magkapareho lang po sila. Tapos yung paper and pen po, ito po yung ginagamit po natin na pangsulat. Yun lamang po. Good afternoon, this is Christine Yandan, your next reporter. In continuation, I will give you the example of digital resources or tools. These are the apps, computer software, websites. An application program or software application or app for short is a computer program designed to carry out a specific task other than one relating to the operation of the computer itself. Educational apps serves as digital resources in learning by offering a diverse range of tools, contents, and interactive experiences to support various aspects of education. We can use educational apps that serves as digital resources in learning by offering a diverse range of tools, content, and interactive experiences to support various aspects of education that can enhance learning experiences, empower learners, and support educational goals across different subjects, age groups, and learning contexts. The next one is computer software. Computer software serves as digital resources in learning by providing a wide range of tools. Computer software offers access to a wealth of educational content including e-books, digital textbooks, articles, videos, and multimedia resources covering diverse subjects and topics. The next one is websites. Websites is a collection of files and related resources accessible through the World Wide Web and the Internet via domain name. It is a collection of files accessed through the web address covering a particular theme or subject and managed by a particular person. There are different types of websites. These are the business websites, e-commerce websites, blog websites, portfolio websites, non-profit websites, personal websites, and many more. Websites serve as valuable digital resources in learning by providing access to a vast array of educational content, tools, and interactive experiences. And now we will go to some questions, like how digital assessment tools help teachers deliver better learning experiences. Digital assessment tools offer several benefits to teachers, ultimately enhancing the overall learning experience of students. Digital assessment tools allow for a quick and automated grading, providing students with immediate feedback on their performances. This instant feedback helps the student identify area of strength and weakness. By collecting and analyzing assessment data, digital tools provide teachers with valuable insights into student progress and performance trends. Teachers can identify struggling students, track learning outcomes, and make informed instructional decisions to better meet individual students' needs.
Overall, digital assessment tools empower teachers to deliver more effective and personalized learning experiences by leveraging technology to assess, monitor, and support student learning comprehensively. The next question is, why are digital assessment better than non-digital? Digital assessment offers several advantages over traditional non-digital assessment methods. Digital assessment tools provide instant feedback to students, allowing them to understand their mistakes and areas for improvement immediately after completing an assessment. Digital assessment tools collect data on student performance, allowing teachers to analyze trends, identify learning gaps, and tailor instruction to meet individual student needs. And also, digital assessment offers numerous benefits in terms of efficiency, effectiveness, accessibility, and engagement, making it valuable tool for enhancing teaching and learning experiences in both traditional and online educational settings.